Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handa ng samahan akong muli sa isang paglalakbay na susubok sa ating pananaw sa pag-ibig at tadhana. May mga pagkakataong ang buhay ay tila isang balintuna kung saan ang pinakamasakit na desisyon ang nagiging simula ng pinakamagandang kwento. Ngayong araw, sabay-sabay nating bubuksan ang isang kwentong puno ng lihim, sakripisyo, at ang di inaasahang pag-ibig na naitanim sa gitna ng desperasyon. Ang puting kisame ng klinika ay tila gumagapang, lumalamon sa bawat hininga ni Mayumi. Sa kanyang kamay, ang resulta ng pagsusuri ay nanlalamig, mas malamig pa sa lagnat, na unti-unting kumakalat sa kanyang kalamnan. Sterile. Ang salitang tila tumatagos sa kanyang kaluluwa, pumupunit sa bawat pangarap na minsan niyang pinanghawakan. Wala siyang kakayahang magkaanak. Isang malaking, nakakapanlumo na wala. Parang sinakluban ng langit at lupa si Mayumi. Ang kanyang pamilya salang pangarap ay nasa bingit ng pagkalunod sa utang. Ang kanyang inang si Aling Gunita ay may malubhang karamdaman at si Mang Dalangin, ang kanyang ama, ay hirap ng maghanap buhay. Ang pangako niyang babangon sila sa kahirapan ay tila pira-pirasong salamin ngayong gabi. Kung wala siyang anak, sino ang magpapatuloy ng kanyang dugo? Sino ang magbibigay ng dahilan para sa kanyang pagtitiis? Bumalik siya sa kanyang maliit na inuupahang kwarto sa Maynila. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Nandoon pa rin ang tawag mula sa ospital, ang banta mula sa mga kolektor. 1,000 pisong kailangan sa loob ng 1 linggo o tuluyang mawawala ang lupang kinagisnan ng kanyang pamilya. 1,000? Sa kanyang maliit na sahod bilang tindera, imposible. Isang lumang laptop ang nasa kanyang harapan. Ang screen ay nagiilaw sa dilim. Naghahanap siya. Naghahanap ng paraan. At doon niya nakita ang ad. Serbisyong eksklusibo para sa mga babaeng handang isakripisyo ang kanilang pinakamahalaga para sa kapalit na di matutumbasan. Ang bawat salita ay tila pumapatak na lason sa kanyang isip. Ngunit sa kabila ng lahat, isang malalim na desperasyon ang nagtulak sa kanya. Hindi siya pwedeng magkaanak. Wala na siyang pwedeng mawala. Ang kanyang katawan, ang tanging pag-aari niya, ay tila naging huling baraha sa larong ito ng kapalaran. Kinabukasan, sa isang liblib na bahagi ng syudad, si Mayumi ay pumasok sa isang gusaling napakalaki at napakagandang tingnan. Ang loob ay puro salamin, marmol at katahimikan. Ang broker, isang matandang babae na may malamig na ngiti, ay tila hinuhusgahan ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ipinaliwanag nito ang proseso. Isang CEO Dax ang naghahanap ng kasama para sa isang gabi, mayaman, makapangyarihan, at handang magbayad ng malaki. Walang pagkakakilanlan, walang obligasyon. Isang gabi lang. Ang hangin sa labas ay tila bumubulong ng mga alinlangan, ngunit ang apoy ng pangangailangan sa loob ni Mayumi ay mas malakas. Pumirma siya. Pumirma sa isang kontratang tila nagbebenta ng kanyang kaluluwa para sa kapakanan ng mga mahal niya sa buhay. Ang kanyang puso ay nanikip. Ang kanyang hininga ay humapdi. Dumating ang gabi ng itinakdang pagtatagpo. Umulan. Malakas ang buhos ng ulan. Tila sumasabay sa pagluha ng kalangitan. Nakatayo si Mayumi sa labas ng isang modernong kondominium. Ang kanyang simpleng damit ay tila napunit na papel sa gitna ng karangyaan ng lugar. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagpapahiwatig ng kanyang kapalaran. Ang penthouse na kanyang pinuntahan ay nakakapanindig balahibo sa laki at ganda. Wala siyang nakitang sinuman nang pumasok siya. Ang ilaw ay dim at ang malawak na bintana ay nagpapakita ng tanawin ng syudad na kumikinang sa ulan. Doon,
Nakatayo sa isang sulok, nakatalikod, ay isang figura ng isang lalaki. Matangkad, malapad ang balikat. Ang presensya niya ay tila nagpapakawala ng lamig sa buong silid. Mayumi Alonza, ang malalim na tinig na kanyang narinig. Walang emosyon. Tila nagbabasa lamang ng pangalan mula sa isang listahan. Lacan de la Vega. Lumingon si Lacan. Ang kanyang mga mata ay matalim, parang yelo, walang init, walang kahit anong bakas ng interes. Siya ang CEO, ang DAX, ang bilyonaryong halos walang nakakakilala. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng anumang emosyon, parang isang bato na inukit mula sa pinakamalamig na bundok. Mayumi ay nakatayo doon, pinipilit na maging matatag, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Narito ang bayad, sabi ni Lacan. Itinulak ang isang briefcase sa ibabaw ng mesa. Bumukas ito, at ang loob ay punong-puno ng mga salapi. Ang mga pera ay tila kumikinang sa dim na ilaw, isang pangako ng kaligtasan para sa kanyang pamilya, ngunit isang kasunduan ng kalungkutan para sa kanyang sarili. Naiintindihan mo ba ang usapan? Tanong ni Lacan. Ang kanyang boses ay tila nagbabala. Tumango si Mayumi, walang masabi. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakpan. Ang kapaligiran ay puno ng katahimikan na sinisira lamang ng tunog ng ulan sa labas at ang malakas na tibok ng kanyang puso. Ito na, ang huling pag-asa. Wala kang karapatang magsalita, magtanong, o humiling ng anuman. Dagdag pa ni Lacan, ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko. Pagkatapos nito, wala nang ugnayan. Hindi mo ako kilala at hindi kita kilala. Ang bawat salita ay tila isang balang tumatama sa kanyang puso. Naramdaman ni Mayumi ang hapdi, ang kirot ng kanyang pagkatao na tila unti-unting namamatay. Subalit, naalala niya ang mukha ng kanyang ina, ang kanyang ama. Sila ang dahilan. Ang kanyang walang anak na hinaharap. Opo, ang tanging lumabas sa kanyang bibig, halos pabulong. Ang lamig sa loob ng silid ay tila yumakap kay Mayumi. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Lacan, ngunit walang bakas ng kahit anong damdamin doon. Walang pag-asa, walang awa. Ito ay isang transaksyon, isang kasunduan na ginawa sa ngalan ng desperasyon. Nang matapos ang lahat, sa madaling araw, nang bahagyang humupa ang ulan, si Mayumi ay lumabas ng kondominium. Ang kanyang mga paa ay mabigat, tila bumabaon sa putikan. Ang briefcase ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay, ngunit ang init ng pera ay hindi sapat upang pawiin ang lamig sa kanyang kaluluwa. Ang pakiramdam ng kawalan ay nanunuot, ang panghihinayang ay pumupunit. Nilisan niya ang gusali, hindi alam na ang gabing iyon ay hindi lang simula ng kalungkutan, kundi ng isang kwentong hindi niya kailanman inaasahan. Isang kwentong magbabago ng lahat. Ilang linggo na ang lumipas mula ng gabing iyon. Ang mga araw ay tila lumulutang lang sa hangin. Walang direksyon. Sinubukan ni Mayumi na ipagpatuloy ang kanyang buhay, ang kanyang trabaho bilang tindera. Ngunit may kakaiba. Hindi lang ang kirot sa kanyang puso ang nagpapahirap sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang katawan. Nagsimula siya sa pagkahilo tuwing umaga. Ang kanyang tiyan ay tila kumakalam kahit hindi pa oras ng kain. May mga pagkain siyang dating paborito na ngayon ay kinasusuklaman niya. At may mga pagkaing dati niyang hindi pinapansin na ngayon ay pinaglilihian niya. Isang umaga, habang naglilinis ng tindahan, bigla siyang nagsuka. Sumunod ang matinding pagkahilo na halos ikabwal niya. Napahawak siya sa kanyang tiyan at bigla, isang hindi inaasahang kaisipan ang sumagi sa kanyang isip. Hindi. Imposible. Sterile siya. Walang kakayahang magkaanak. Ito ang sinabi ng doktor. Ito ang dahilan kung bakit siya nagawa ang gabing iyon. Ngunit ang mga sintomas ay hindi nagpapakabingi.
Nag-ipon siya ng kaunting pera at muling pumunta sa isang maliit na klinika, malayo sa ospital na pinuntahan niya dati. Sa loob ng silid, nakaupo si Mayumi sa isang malamig na upuan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Mayumi ang pangalan niya, ngunit ngayon ay tila nawawala ang kanyang pagkamayumi. Hindi niya alam kung anong mas nakakatakot. Ang muling kumpirmahin na wala siyang anak o ang matuklasan ang isang imposibleng katotohanan. Lumabas ang doktor na may hawak na isang ultrasound scan at isang seryosong mukha. "Miss Alonza," sabi ng doktor. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may halong pagtataka. "Mayroon po tayong kakaibang sitwasyon dito." Napahawak si Mayumi sa kanyang dibdib. "Ano po iyon, doktora?" "Sa aming pagsusuri," patuloy ng doktor. "Kayo po ay..." Huminto ang doktor, tila naghahanap ng tamang salita. "Kayo po ay buntis. Hindi lang po isa, hindi lang dalawa, kundi 3 bata po ang nasa inyong sinapupunan." Nawalan ng kulay ang mukha ni Mayumi. "3? Imposible po. Sterile po ako. Nagpa-check up na po ako." Sabi po ng doktor, "Wala akong kakayahang magkaanak." Ang kanyang boses ay halos sumigaw, puno ng pagkabigla at pagkalito. Ipinakita ng doktor ang mga papeles. "Nag-cross-reference po kami. Mayumi, tila po nagkaroon ng malaking pagpapalit ng record sa ospital na pinanggalingan ninyo. Ang inyong record ay napalitan ng ibang pasyente. Hindi po kayo sterile. Sa katunayan, napakalusog po ng inyong reproductive system." Nagdilim ang kanyang paningin. Ang mundong kanyang kinilala ay tila nabaliktad. Sterile? Hindi pala. Nagkaanak? Hindi lang isa, kundi 3? Ang gabing iyon, ang kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay tila isang malaking kasinungalingan, isang pagkakamali. Isang pagkakamali na may 3 buhay ang nakasalalay. Naglakad si Mayumi palabas ng klinika, ang kanyang isip ay gulong-gulo. 3 bata. Sa loob ng kanyang sinapupunan, ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi, hindi na dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa matinding pagkalito, takot, at isang maliit na kislap ng pag-asa. Siya ay magiging isang ina. Isang ina ng 3. Ngunit kanino? Sa lalaking halos hindi niya kilala, ang lalaking bumili ng kanyang katawan sa isang gabi. Paano niya sasabihin kay Lacan? Ang malamig na Lacan de la Vega, ang CEO na walang pakialam sa kanya. Hindi siya pwedeng basta-bastang magpakita sa kanya at sabihin, "May 3 tayong anak." Imposible. Hindi niya haharapin ang galit at pagtataka sa mga mata ng lalaking iyon. Habang naglalakad, ang kanyang cellphone ay nagring. Hindi pamilyar ang numero. Sumagot siya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Miss Mayumi Alonza?" Ang narinig niyang boses sa kabilang linya, formal at may autoridad. "Ako po si Attorney Ramon Santos, Legal Counsel ng De La Vega Group of Companies. May importante po kaming kailangan pag-usapan tungkol sa inyong kalagayan." Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Paano nila nalaman? Sino ang nagsabi? Ang balita ay tila kumalat ng napakabilis. Mas mabilis pa sa kakayahan niyang iproseso ang lahat ng nangyayari. Ang privacy niya ay tila wala ng halaga. Natakot si Mayumi. Takot sa kapangyarihan ng pamilya De La Vega sa posibleng maging kahihinatnan ng kanyang pagbubuntis. 1 linggo matapos ang tawag, habang papalubog na ang araw at ang kalangitan ay nagiging kulay ube. Nakaupo si Mayumi sa kanyang maliit na bintana. Pinagmamasdan ang mga bituin. Ang kanyang isip ay patuloy na naglalakbay, naghahanap ng kasagutan. Bigla, may kumatok. Mahina lang, ngunit sapat para magpatindig ng kanyang balahibo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang pinto. At doon, nakatayo sa labas, ang kanyang figura ay nagiging anino sa dilim, ay si Lacan de la Vega.
Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ngunit merong kakaibang pagtataka na nakatago sa likod ng kanyang malamig na tingin. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang sobre. Mayumi Alonsa, sabi ni Lacan. Ang kanyang boses ay nagbabala. Mayroon akong alok na hindi mo pwedeng tanggihan. Ang mga salitang iyon ay tila naghuhudyat ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Isang yugto na punong-puno ng pagsubok at mga pagbabagong hindi niya kailanman inakala. Ang paglitaw ni Mayumi Alonsa sa kanyang penthouse ay hindi lamang nagdala ng isang hindi inaasahang pagbubuntis, kundi pati na rin ng isang alon ng kaguluhan na umalog sa matatag niyang mundo. Si Lacan de la Vega ay sanay sa kontrol, sa pagmamanipula ng mga numero, ng mga tao, ng kanyang kapalaran. Ngunit ngayong gabi, ang tadhana ay tila naglaro ng mas komplikadong laro. At siya ang naging tau-tauhan. Ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang inang obsessed sa pure bloodline ng De La Vega, ay halos atakihin sa puso nang malaman ang tungkol sa triplets. Hindi nila matanggap na ang magmamana ng kanilang bilyong-bilyong ari-arian ay mula sa isang simpleng babae na nakilala ni Lacan sa isang hindi marangal na paraan. Ngunit ang presyo ng lipunan ay mas malakas. Ang mga balibalita, kahit hindi pa kumakalat ng husto, ay sapat na upang takutin ang reputasyon ng kanilang pamilya. Isang De La Vega na may 3 anak sa labas? Imposible. Hindi ito papayagan. Kaya nga, narito siya ngayon, nakatayo sa harap ni Mayumi. Ang alok niya ay hindi isang tanong, kundi isang utos. Titira ka sa aking bahay. Anya, ang kanyang boses ay malamig. Walang pagdududa. Doon, mababantayan ko kayo. At masisigurong ligtas ang mga bata. Hindi ko papayagan na maging bastardo ang mga tagapagmana ko. Ang mga mata ni Mayumi ay lumaki sa takot, ngunit hindi sumuko. Hindi po ako makatira doon, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong, ngunit may matinding pagtutol. May sarili po akong buhay. May pamilya po ako sa probinsya. Ang iyong pamilya ay aking aalagaan. Putol ni Lacan. Pinilit pigilan ng inis. Ang bahay na ito, itinuro niya ang kanyang penthouse, ay hindi angkop. Mayroon akong mas malawak, mas ligtas na tirahan sa probinsya, malayo sa mga usisero. Doon ka titira. Hindi ito option, Mayumi. Ito ay isang desisyon na ginawa para sa kapakanan ng mga anak ko. Nakita ni Lacan ang kirot sa mga mata ni Mayumi, ang pagtanggi na pilit nitong kinukubli. Alam niya na para sa isang babae na galing sa isang mahirap na kalagayan, ang paglipat sa isang mansyon ay dapat na isang pangarap. Ngunit sa mukha ni Mayumi, walang bakas ng kagalakan, kundi pawang pagkalungkot. Hindi po ako magiging bihag ninyo, sabi nito. Ang kanyang tinig ay mas matatag na ngayon. Hindi ka bihag, sagot ni Lacan, halos maghigpit ang panga. Kundi isang babaeng may responsibilidad sa kanyang mga anak. At ako, ang ama ng mga batang iyon, ay may karapatan na pangalagaan sila. Sumunod na araw, isang pribadong sasakyan ang naghatid kay Mayumi at Lacan sa biyahe patungo sa tahanan ng Pag-asa, ang kanyang malawak na mansyon sa labas ng Tinmarilag. Habang papalapit sila, nakita ni Mayumi ang isang mataas na gate na gawa sa wrought iron, at sa likod nito, isang mansyon na tila inukit mula sa isang lumang pelikula. Malaki, mayaman, ngunit may kakaibang lamig. Ito ang kanyang piitan. Pagpasok nila, sinalubong sila ng isang matandang babae na may malumanay na ngiti at mapupungay na mata. Si Manang Ginhawa, ang yaya na nag-alaga kay Lacan noong bata pa siya. Siya lamang ang tanging tao sa bahay na tila may bakas ng init. Aba, Lacan, sino itong kasama mo? Ang ganda-ganda naman ng binibini. Bulong ni Manang Ginhawa. Ang kanyang tingin ay puno ng pagtataka, ngunit may halong pagmamahal. Hindi sumagot si Lacan. Hinayaan si Mayumi na magpakilala. Ako po si Mayumi Alonsa.
Manang ginhawa, sabi ni Mayumi, ang kanyang boses ay medyo mahina. Ikaw na ba ang magiging bagong reyna dito sa tahanan ng pag-asa? Tanong ni Manang ginhawa, ang kanyang nangiti ay tila nagpapagaan sa mabigat na hangin. Napakagatlabi si Mayumi at tiningnan si Lakan na nanatiling walang emosyon. Hindi po, Manang, sagot niya. Buntis lang po ako sa anak ni Sir Lakan. Nawala ang nangiti ni Manang ginhawa, ngunit agad ding bumalik ang pag-unawa sa kanyang mga mata. Kinapitan niya ang kamay ni Mayumi. Huwag kang mag-alala, Ija. Ako ang bahala sa iyo dito. Ipinakita ni Lakan kay Mayumi ang kanyang silid. Malaki, maganda. Ngunit para kay Mayumi, para itong kulungan na gawa sa ginto. Ito ang iyong kwarto, sabi ni Lakan. Ang mga regulasyon ay simple. Huwag kang lumabas nang walang paalam. Sasamahan ka ng driver kung may kailangan ka. Walang bisita maliban sa aking permiso. At higit sa lahat, walang paglilihim tungkol sa iyong kalagayan. Ang mga bata ang prioridad. Napakukunot ang noo ni Mayumi. Para akong preso. Ito ay para sa kaligtasan ng mga bata. Sagot ni Lakan, ang kanyang tinig ay nagtatago ng inis. At para na rin sa kapayapaan ng ating pamilya. Nagsimula ang magulong buhay. Ang bawat umaga ay tila isang bagong laban. Lakan, na sanay sa kanyang tahimik at maayos na buhay, ay nabalisa sa mga pagbabago. Ang mga kakaibang paglilihi ni Mayumi ay tila nagpapahirap sa buong kusina. Isang araw, naririnig niya ang reklamo ng kusinera tungkol sa biglaang pagnanais ni Mayumi ng mangga na may bagoong sa gitna ng gabi. Ano na naman ang gusto niya? Tanong ni Lakan sa kusinera. Ang kanyang boses ay iritado. Sir Lakan, mangga pong hilaw na may bagoong, ayaw niya ng hinog. Sagot ng kusinera. Napakunot ang noo ni Lakan. Kailanman ay hindi siya naging ganito kasangkot sa mga ganoong detalye. Sumunod siya sa kusina at nakita niya si Mayumi na nakaupo sa isla, kumakain ng mangga na may bagoong. Ang kanyang mukha ay tila busog na busog. Hindi ba't hindi ka kumakain yan dati? Tanong niya. Nagulat si Mayumi sa kanyang presensya. Paglilihi po, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng katarungan. Paglilihi? Hindi ba't sinabi mo sa akin na wala kang kakayahang magkaanak? Tanong ni Lakan. Ang kanyang tono ay may halong pagdududa. Biglang nanlamig ang mukha ni Mayumi. Kasalanan ko po ba na nagkamali sila sa ospital, Sir Lakan? Sana nga po ay hindi na lang nangyari ang lahat ng ito. Tumayo siya. Ang kanyang tinig ay nagsisimulang tumaas. Ayoko rin po sa sitwasyon na ito. Ayoko po sa inyo. Ayoko na para akong preso sa sarili kong buhay. Pinagbibilan niyo na nga po ako. Ginagawa niyo pa akong bihag. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanya. Ang mga mata ni Lakan ay nagdidilim sa galit. Hindi siya sanay na sinisigawan, lalo na ng isang babaeng binili niya. Hindi ka preso. Ikaw ang nagdala ng kaguluhan dito. Giit niya. Kaguluhan? Sino po ba ang unang nagsabi na walang obligasyon at hindi kita kilala? Balik ni Mayumi. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngayon, bigla na lang akong may 3 anak sa inyo at ipinatitira niyo ako dito na para bang alipin. Hinding-hindi sumuko si Mayumi. Kahit sa kabila ng pagiging bilyonaryo ni Lakan, nakita niya ang matinding pagiging matatag nito. Sa isang pagkakataon, habang nag-eehersisyo si Lakan sa gym ng mansyon, nakita niya si Mayumi na pinupunasan ang kanyang mga luha habang nakaupo sa tabi ng pool, nakikipag-usap sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamahal, ngunit ang kanyang muka ay puno ng kalungkutan. Huwag kayong mag-alala, mga anak ko, bulong ni Mayumi sa kanyang tiyan. Ang kanyang kamay ay marahang hinahaplos iyon. Lalaban si Mama para sa inyo. Hinding-hindi ko kayo pababayaan kahit anong mangyari. Napatigil si Lakan. Ang init ng kanyang galit ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang damdamin.
Pagkabigla? Paghanga. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Mayumi na ganito ka-vulnerable, ngunit gayon din ka-resilient. Ang babaeng ito na pinaniniwalaan niyang basta-basta lang nagbigay ng kanyang sarili para sa pera, ay mayroong ganitong kalalim na pagmamahal. Nang gabing iyon, habang naglalakad sila sa hallway, narinig niya ang mahinang boses ni Mayumi mula sa kanyang kwarto. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Narinig niya ang pangalan ni Aling Gunita, ang ina ni Mayumi. "Ma!" Ang boses ni Mayumi ay halos pabulong, ngunit puno ng matinding kalungkutan. "Kailangan ko lang po kayong marinig. Nakakapagod po ang lahat ng ito. Pakiramdam ko po, para akong nasa isang hawla. Ma, hawla na gawa sa ginto, pero hawla pa rin." Napatigil si Lakan sa kanyang paglalakad. Ang kanyang kamay, na nakahanda sanang abutin ang doorknob ng kanyang kwarto, ay nanatili sa hangin. Ang mga salita ni Mayumi ay tumagos sa kanyang pandinig. Pira-piraso ngunit malinaw. "Ang dami ko pong naiisip, Ma. Paano kung hindi ako naniwala sa maling test result na yan? Sana hindi ko po nagawa ang gabing iyon. Sana po hindi ako napunta sa sitwasyong ito." Narinig ni Lakan ang tunog ng pagluha ni Mayumi, tahimik ngunit masakit. "Pero Ma, ang mga anak ko, sila lang po ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ang liwanag, himig at duyan ko. Sila lang po ang dahilan kung bakit ako lumalaban dito." Hindi gumalaw si Lakan. Ang lamig na dati niyang nararamdaman sa kanyang puso ay tila nababalutan ng isang kakaibang init. Hindi siya sanay na makarinig ng ganitong uri ng pagtatapat. Ang Mayumi na kanyang nakita ay palaging matigas, palaging nakikipaglaban. Ngunit ngayong gabi, ang Mayumi na nakikipag-usap sa kanyang ina sa telepono ay basag, puno ng panghihinayang, ngunit mayroong hindi matatawarang pagmamahal para sa kanyang mga anak. Narinig niya ang paghihikbi ni Mayumi na pilit nitong pinipigilan. "Kahit anong mangyari, Ma, ipaglalaban ko po sila. Hindi ko po sila pababayaan. Kahit gaano po kahirap, haharapin ko po ang lahat para sa kanila." Naramdaman ni Lakan ang isang maliit na tusok sa kanyang puso. Ito ay isang damdaming hindi niya kailanman inakala na mararamdaman niya para sa babaeng ito. Ang kanyang dating pagkasuklam at pagdududa ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pag-unawa, kahit papaano. Ang babaeng ito, na pinaniniwalaan niyang naging bahagi lamang ng isang transaksyon, ay may puso. Isang pusong durog, ngunit puno ng walang hanggang pagmamahal. Dahan-dahan, lumayo si Lakan sa pinto ni Mayumi. Bumalik siya sa kanyang kwarto, ngunit ang kanyang isip ay hindi na mapakali. Ang mga salita ni Mayumi ay paulit-ulit sa kanyang utak. "Para akong nasa isang hawla, Ma. Kahit gaano po kahirap, haharapin ko po ang lahat para sa kanila." Tiningnan ni Lakan ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, tulad ng dati. Ngunit sa loob niya, mayroong isang bagay na unti-unting nagbabago. Ang pagkabigla ng malaman niyang magiging ama siya. Ang inis sa bawat paglilihi ni Mayumi. Ang mga pagtatalo nila. Lahat ng yon ay tila nagiging malabo sa likod ng larawan ni Mayumi na umiiyak, ngunit buo ang loob. Ito ba ang simula ng isang pagbabago? O ito ay isa lamang kaisipan na lilipas tulad ng hangin? Hindi niya alam. Ngunit ang isang bagay na sigurado ay hindi na niya titingnan si Mayumi sa parehong paraan. Ang babaeng binili niya sa isang gabi ay hindi lamang isang ina ng kanyang mga tagapagmana. Mayumi Alonsa ay mayroong sariling pagkatao, sariling pangarap, at sariling kalungkutan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga salita niya ay tila nagpatunaw ng kaunting bahagi ng yelo sa puso ni Lakan de la Vega. Ito ang simula ng isang pagbabago, isang pagbabagong magdadala ng mas malalim na komplikasyon at marahil
ng isang hindi inaasahang pag-ibig. Ang mga araw sa tahanan ng pag-asa ay tila isang malaking palaisipan para kay Mayumi. Sa bawat sulok ng mansyon, mayroong kwento. Ang mga antigong kasangkapan, ang mga mamahaling pinta sa dingding, ang mga silid na bihira lang gamitin. Lahat ay tila nagtatago ng mga lihim na pilit niyang inuunawa. Sa kabila ng karangyaan, mayroong matinding lamig na bumabalot sa buong bahay, tila sumasalamin sa personalidad ng may-ari nito. Si Manang Ginhawa ang tanging nagbibigay ng init sa kanyang araw. Hindi lahat ng ginto ay kumikinang, Ija, madalas nitong sabihin, at hindi lahat ng mayaman ay masaya. Isang hapon, habang naglalakad-lakad si Mayumi para maibsan ang pamamaga ng kanyang mga paa, napadpad siya sa isang lumang library na tila matagal nang hindi nabubuksan. Ang amoy ng mga lumang libro at kahoy ay sumalubong sa kanya. Sa isang sulok, nakita niya ang isang cabinet na gawa sa nara. May mga inukit na disenyo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit mayroong isang bagay na nagtulak sa kanya upang buksan yon. Sa loob, natagpuan niya ang isang kahon na gawa sa kahoy, lumana, at may alikabok. Dahan-dahan niyang binuksan yon. Sa loob ng kahon, nakita niya ang mga litrato ni Lakan. Bata pa siya sa ilan at mas matanda sa iba. Ngunit sa halos lahat ng litrato, mayroong isang babae na kasama niya. Maganda. Napakaganda. May maladyosang kagandahan, matangkad, may matalim na panga, at mga matang tila may lihim na ningning. Ang babae apanaw ay palaging nakangiti sa tabi ni Lakan, na mayroong nangiti sa kanyang labi na hindi pa kailanman nakikita ni Mayumi sa personal. Sa mga mata ng babae, nakita niya ang pagmamahal at pagmamay-ari. Habang hawak ang isang litrato kung saan nakayakap ang babae kay Lakan sa harap ng Eiffel Tower, naramdaman ni Mayumi ang isang kakaibang kurot sa kanyang puso. Hindi ito selos. Ito ay ang malinaw na pagkaunawa na siya ay isang dayuhan sa mundo ni Lakan. Ang kanilang relasyon ay nagsimula sa isang transaksyon. Ang pagmamahal na nakikita niya sa litrato ay isang bagay na hindi niya kailanman mararanasan mula sa malamig na CEO. Mayumi? Nagulat siya at agad na naisara ang kahon. Si Lakan. Nakatayo siya sa pintuan. Ang kanyang mukha ay blangko, ngunit ang kanyang mga mata ay naniningkit. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni niya. Ang kanyang boses ay malamig. Tila tumatagos sa katahimikan ng silid. Naglalakad-lakad lang po. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang. Nanginginig ang boses ni Mayumi. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Lumapit si Lakan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kahon na hawak niya. Walang salitang namutawi. Kinuha niya ang kahon mula sa kanyang mga kamay. Ang pagdampi ng kanilang mga daliri ay nagdulot ng kuryenteng gumapang sa braso ni Mayumi. Ngunit ang mukha ni Lakan ay nanatiling parang bato. Huwag mong pakialaman ang hindi sayo, sabi niya. Ang bawat salita ay may diin. Isinara niya ang kabinet at tumalikod. Iniwan si Mayumi na nakatayo roon. Ang puso ay kumakabog sa takot at hiya. Ang babae sa litrato, ang lihim ng nakaraan ni Lakan. Isang pader na mas mataas at mas matibay kaysa sa pader ng kanilang mansyon. Lumipas ang ilang araw. Isang gabi, pumasok si Lakan sa kanyang silid nang walang katok. Magbihis ka, utos niya. May pupuntahan tayo. Saan po? Tanong ni Mayumi, naguguluhan. Isang charity ball. Kailangan mong sumama para ipakita sa lahat na inaako ko ang responsibilidad ko. Ang mga salita niya ay parang negosyo, walang bahid ng anumang personal na damdamin. Ito ay tungkol sa imahe, tungkol sa pangalan ng De La Vega. Naramdaman ni Mayumi ang pag-atras. Isang charity ball. Ano ang isusuot niya? Paano siya kikilos sa gitna ng mga mayayaman at sosyal na tao? Siya, na isang simpleng tindera mula sa lang pangarap. Tila nabasa ni Lakan ang kanyang isip.
May inilapag siyang isang malaking kahon sa ibabaw ng kama. "Isuot mo to. Ayokong mapahiya ang pangalan ko." Pagbukas niya ng kahon, isang eleganteng maternity gown na kulay emerald green ang tumambad sa kanya. Gawa sa malambot na seda, simple ngunit may class. May kasama itong isang set ng alahas na may maliliit na diamante. Napakaganda. Ngunit para kay Mayumi, para itong isang costume, isang kasuotan, para sa isang papel na hindi niya alam kung paano gaganapin. Sa venue ng party, isang grand ballroom na puno ng mga kumikinang na chandelier at mga taong nakasuot ng mga mamahaling damit. Naramdaman ni Mayumi na para siyang isda na inilagay sa lupa. Ang bawat tingin, bawat bulungan, ay tila nakatutok sa kanya, sa kanyang lumalaking tiyan, sa kanyang simpleng mukha. Mahigpit ang kanyang kapit sa braso ni Lakan, hindi dahil sa paglalambing, kundi dahil sa takot na baka siya matumba. "Relax," bulong ni Lakan. Ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang tainga. "Just smile and don't say anything stupid." At doon, sa gitna ng karamihan, nakita niya ito. Ang babae mula sa litrato, papalapit sa kanila. Nakasuot siya ng isang pulang gown na tila apoy na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa, bawat ngiti niya ay tila nangaakit. Ang mga tao ay tila humahawi para bigyan siya ng daan. "Lakan, darling, it's been a while," sabi ng babae. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit may kakaibang talim. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Lakan, tila hindi nakikita si Mayumi. Naramdaman ni Mayumi ang pagtigas ng braso ni Lakan. "Halia," sagot ni Lakan. Ang kanyang boses ay maikli at formal. Ngayon lang ibinaling ni Halia ang kanyang tingin kay Mayumi. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, mula ulo hanggang paa, at huminto sa kanyang tiyan. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. "And who is this little thing?" Ang tanong ay puno ng pangmamaliit, na tila si Mayumi ay isang alagang hayop na isinama ni Lakan sa party. "Siya si Mayumi Alonza," sagot ni Lakan. Ang kanyang boses ay nagpipigil ng inis. "Ang ina ng mga anak ko." Tumawa si Halia, isang tawang maganda pakinggan ngunit walang kagalakan. "Oh, so this is the mother. How unexpected." Tumingin siya pabalik kay Lakan. "You always had a taste for the simpler things, Lakan." Nakakatuwa. Ang bawat salita ay isang insulto na binalot sa sutla. Gusto na lang ni Mayumi na maglaho. Ang kahihiyan ay tila isang kumot na bumabalot sa kanya. Hinila siya ni Lakan palayo. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, humabol si Halia. Hinawakan nito ang braso ni Mayumi nang mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat nito. "Makinig ka, probinsyana," bulong ni Halia. Ang kanyang boses ay parang ahas, malambing ngunit nakamamatay. "Enjoy this little fantasy while it lasts. Si Lakan ay akin. At lahat ng dapat ay sa kanya, kasama na ang mga batang dinadala mo, ay magiging akin din. Isa ka lang incubator." Binitawan ni Halia ang kanyang braso at ngumiti ng matamis na para bang wala siyang sinabing masama. Tumalikod ito at naglakad palayo. Iniwan si Mayumi na nakatayo roon, nanginginig. Ang malamig na takot ay gumagapang sa kanyang buong katawan. Incubator. Iyon lang ang tingin sa kanya. Isang lalagyan. At ngayon, alam na niya. Ang babaeng ito, si Halia, ay hindi lamang isang multo ng nakaraan. Siya ay isang banta. Isang malinaw at kasalukuyang panganib sa kanya at sa mga anak na dinadala niya. Ang gabi ng charity ball ay nag-iwan ng isang mapait na lasa sa bibig ni Lakan. Ang pagbabalik ni Halia ay isang komplikasyon na hindi niya kailangan. Isang multo mula sa nakaraang pilit na niyang ibinabaon sa limot.
Ngunit ang mas bumabagabag sa kanya ay ang imahe ni Mayumi matapos ang kanilang engkwentro. Ang tapang na dati niyang nakikita sa mga mata nito ay napalitan ng takot. Sa buong biyahe pa uwi, nanatili itong tahimik. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan na para bang iyon ang tanging sandata niya laban sa mundo. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Lakan ang pagbabago kay Mayumi. Mas madalas na itong nasa loob ng kanyang silid, mas tahimik. Ang dating palaban na babae ay tila naging isang ibon na may bali ang pakpak. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam si Lakan ng inis. Hindi kay Mayumi, kundi sa sitwasyon. Inis kay Halia sa pagdadala ng gulo. At inis sa sarili dahil sa isang kakaibang pakiramdam ng pagkabalisa para sa babae. Isang hating gabi, nagising si Lakan sa mahinang katok mula sa labas ng kanyang silid. Si Manang Ginhawa, ang muka ay puno ng pag-aalala. "Sir Lakan, pasensya na po sa abala," bulong ng matanda. Si Mayumi po kasi, kanina pa hindi mapakali. May hinahanap po siyang pagkain na wala naman po tayo dito. Napakunot ang noo ni Lakan. Ang antok ay agad na nawala. "Ano na naman yan? Ipabili mo sa driver bukas ng umaga." "Pero sir, iba po kasi ngayon. Mula pa po kaninang hapon ay balisa na siya. Ayaw naman pong sabihin sa akin kung ano. Ngayon lang po niya nasabi. Gusto niya raw po ng sampalok na isasawsaw sa kesong puti." Napatanga si Lakan. Sampalok at kesong puti? Saan naman niya hahanapin ang ganoong klaseng kombinasyon sa ganitong oras ng gabi? "Kahit ano na lang ang maisipan," iritadong sabi niya. "Paglilihi po, Sir Lakan." Malumanay na sagot ni Manang Ginhawa. Sabi po ng matatanda, kapag hindi na ibigay, baka maglaway daw po ang mga bata. Bumuntong hininga si Lakan. Ang rason ay tila hindi ka panipaniwala, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na tumayo. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. "Ako na ang hahanap," sabi niya. Ikinagulat maging ng sarili. Natagpuan niya si Mayumi sa kusina, nakaupo sa dilim. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Nang marinig siya, agad itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata ay namumugto. "Pasensya na po sa abala," sabi nito. Ang boses ay garalgal. "Hindi ko po sinasadya." Hindi sumagot si Lakan. Tinitigan lang niya ito. Ang babaeng ito, na nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang planadong buhay, ay mukhang kaawa-awa sa kanyang harapan. Isang oras ang lumipas bago siya bumalik. May dalang isang supot ng sariwang sampalok at isang maliit na lalagyan ng kesong puti mula sa isang 24-hour market sa kabilang bayan. Inilapag niya iyon sa mesa nang walang imik. Nakita niya ang pagkislap sa mga mata ni Mayumi. Isang kombinasyon ng gulat at pasasalamat. "Salamat po," pabulong nitong sabi. Ang simpleng salitang iyon na sinabi ng may buong katapatan ay tila mas may bigat kaysa sa anumang papuri na natanggap niya sa kanyang buong buhay. Hindi na lang sa paglilihi napansin ni Lakan ang pagbabago sa kanyang sarili. Isang gabi, habang pauwi mula sa isang late meeting, naabutan niya si Mayumi sa hardin. Nakaupo ito sa isang bench sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang isang kamay niya ay marahang humahaplos sa kanyang malaking tiyan. Narinig niya ang mahina nitong boses. "Liwanag, anak, ikaw siguro ang pinakamalakas sumipa sa inyo, ano? Himig, ikaw naman, mahinahon ka lang palagi. At ikaw, Duyan, bunso, kumapit ka lang palagi kay mama, ha? Mahal na mahal ko kayo." Napatigil si Lakan sa kanyang kinatatayuan, nakatago sa anino ng mga halaman. Ang eksena sa kanyang harapan ay tila isang sagradong ritual. Ang pagmamahal sa boses ni Mayumi ay puro. Walang halong pagkukunwari. Ito ang uri ng pagmamahal na hindi niya kailanman naranasan o naibigay. Naramdaman niyang para siyang isang magnanakaw, sumisilip sa isang mundong hindi siya kabilang. Ngunit sa isang iglap, ginusto niyang maging parte nito.
Ang tulay na nag-uugnay sa kanilang dalawa ay tuluyang naitayo 1 linggo. Pagkatapos noon, sa loob ng isang malamig na silid sa ospital para sa regular na check-up ni Mayumi. Ipinatawag siya ng doktor. Mr. De La Vega, everything looks good? The triplets are developing well. Gusto niyo bang marinig ang mga heartbeat nila? Bago pa man siya makasagot, ikinabit na ng doktor ang isang aparato at pagkatapos, isang tunog ang pumuno sa silid. Tugdug, tugdug, tugdug. Hindi isa, kundi 3 magkakahiwalay na pintig ng puso, mabilis, malakas, at puno ng buhay. Napahawak sila kan sa gilid ng upuan. Ang lahat ng ingay sa mundo ay tila naglaho. Ang tunog na yon, ang tunog ng buhay ng kanyang mga anak, ay tumagos sa bawat pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Tumingin siya sa monitor, sa 3 maliliit na hugis na kumikislot. Sila ay totoo. Sila ay kanya. Napatingin siya kay Mayumi. Nakita niya ang mga luha na tahimik na dumadaloy sa pisngi nito, ngunit ang kanyang mga labi ay mayroong isang ngamong ngiti. Isang ngiting puno ng purong kaligayahan. Sa sandaling iyon, hindi na niya nakita ang babaeng binayaran niya, ang problema o ang responsibilidad. Ang nakita niya ay ang ina ng kanyang mga anak. Ang sisidlan ng 3 buhay na ngayon lang niya natantong. Napakahalaga pala sa kanya. Pauwi sa kotse, isang hindi pangkaraniwang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito ang karaniwang malamig at tensyonadong katahimikan, kundi isang katahimikang puno ng hindi masambit na emosyon. Si Mayumi ang unang bumasag dito. "Salamat po kanina," sabi niya. Ang tingin ay nasa labas ng bintana. "Salamat po sa pagsama." Tumingin sila kan sa kanya. Ang ilaw mula sa mga poste sa daan ay nagbibigay anino sa kanyang mukha. Pinalalambot ang kanyang mga rice gauze. "Sila ay mga De La Vega," sagot niya, mas para sa sarili kaysa kay Mayumi. "Responsibilidad ko sila." Ngumiti si Mayumi ng bahagya, isang ngiting malungkot. "Opo, responsibilidad." Mayroong gustong sabihin sila kan, isang bagay na higit pa sa salitang responsibilidad. Gusto niyang sabihin na ang pintig ng mga pusong yon ay gumising sa isang bagay sa loob niya. Ngunit ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang pagiging mahina at emosyonal ay hindi bahagi ng kanyang pagkatao. Nang makarating sila sa mansyon at habang paakyat si Mayumi sa hagdanan, bigla itong natigilan at napahawak sa kanyang tiyan. Napansin ni Lakan ang paninigas ng kanyang mukha. "Anong problema?" Agad niyang tanong. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Sumipa po sila. Nang sabay-sabay, sagot ni Mayumi, ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat at kaunting sakit. Ang lilikot po nila ngayong gabi. Walang pag-aalinlangan, lumapit sila kan. Sa isang iglap, tila may sariling isip ang kanyang kamay. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang palad sa nakaumbok na tiyan ni Mayumi. Sa una, walang nangyari. Pagkatapos, isang malakas na sipa ang naramdaman niya mula sa loob, direkta sa kanyang palad. Napasinghap sila kan. Ang pakiramdam ay dayuhan, ngunit milagroso. Isang buhay, isang maliit na nilalang na nagpaparamdam ng kanyang presensya. Napatingin siya kay Mayumi. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na ngayon. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito, ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa pagkakataong yon, ang mundo sa paligid nila ay tila huminto. Walang CEO, walang babaeng binayaran. Tanging isang lalaki at isang babae, pinag-isa ng isang milagro. Inalis ni Lakan ang kanyang kamay, ngunit ang init at ang pakiramdam ng sipa ay nanatili, tila nakatatak sa kanyang balat. Ang pader na yelo sa kanyang puso ay hindi lang nalagyan ng lamat. Ito ay nagsimulang matunaw. Naramdaman niyang ang pagmamahal ay hindi na lang isang salita, kundi isang damdamin na unti-unti niyang natutuklasan. At ang tulay patungo roon ay ang 3 maliliit na pusong sabay-sabay
na tumitibok sa sinapupunan ni Mayumi. Ang init na nagsimulang mamuo sa pagitan nila ni Lakan ay tila isang munting kandila sa gitna ng madilim na silid, nagbibigay ng kaunting liwanag at pag-asa, ngunit napakadaling puksain ng isang malakas na ihip ng hangin. Ang pakiramdam ng kanyang palad sa kanyang tiyan, ang milagro ng unang sipa na sabay nilang naramdaman, ay nagtanim ng isang munting binhi ng pagtitiwala sa puso ni Mayumi. Ngunit ang binhing iyon ay malapit ng malunod sa lason ng katotohanan. Isang umaga, habang nagdidilig ng mga halaman sa hardin, may napansin siyang isang puting sobre na nakasuksok sa ilalim ng isang paso. Hindi ito galing sa koreo, wala itong selyo o pangalan. Kinuha niya ito, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa loob, isang maliit na papel na may nakasulat na mga salita, makinilyado at walang anumang bakas kung kanino galing. Ang pagiging baog mo ay hindi aksidente. Planado ang lahat. Mag-ingat ka sa ahas na nagbabalat kayong anghel. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Ang bawat salita ay tila isang dagitab na gumuhit sa kanyang isipan. Binubuhay ang mga alaalang pilit na niyang ibinabaon. Ang pagkakamali sa ospital, ang biglaang paglitaw ni Halia. Ang mga salita nitong, isa ka lang incubator. Hindi kaya? Hindi. Imposible. Sino naman ang gagawa ng ganoong kasamang bagay? Ngunit ang duda, minsang maitanim, ay mabilis na kumakalat na parang lason. Hindi na siya mapakali. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kinabukasan, nagdahilan siya kay Manang Ginhawa na meron siyang partikular na pagkain na gusto, isang kakanin na sa lumang palengke, malapit sa dati niyang tinitirhan lang matatagpuan. Nag-alala si Manang Ginhawa, ngunit sa huli ay pumayag din, basta't kasama ang pinagkakatiwalaang driver ni Lakan. Ang kanyang totoong destinasyon ay ang ospital kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang kalbaryo. Pumasok siya, ang puso ay kumakabog. Nagpanggap siyang may hinahanap na dating pasyente habang naghihintay sa lobby. Ang kanyang mga mata ay maingat na nagmamasid. At doon, sa isang malaking pader na nakasabit ang mga pangalan ng mga board of directors at major stockholders ng ospital, nakita niya ito. Isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Halia R. Valeriano. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Mayumi. Si Halia. Konektado siya sa ospital. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. At ang nabubuong larawan ay isang imahe ng malagim na kataksilan. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang hindi inaasahang bisita. Si Halia, nakaupo sa sala na parabang siya ang reyna ng bahay, umiinom ng tsa. "Oh, you're here," sabi ni Halia. Ang kanyang nanggiti ay kasing tamis ng lason. "I was just checking up on you and on my investment." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Mayumi. Ang kanyang boses ay nagpipigil ng galit. Tumayo si Halia at lumapit sa kanya. Hinaplos ang kanyang tiyan na parabang pag-aari niya ito. Agad na umiwas si Mayumi. "Huwag mo akong hawakan." Tumawa si Halia. "Bakit, natatakot ka ba?" "You should be thankful, Mayumi. Kung hindi dahil sa maliit na pagkakamali sa ospital, hindi mo mararanasan ang buhay na to, hindi ba? You were desperate. I just gave you a little push." Ang mga salita ay isang pag-amin, isang mapagmataas na pag-amin sa kanyang kasalanan. Siya nga, si Halia ang may pakana ng lahat. "Bakit?" Halos pabulong na tanong ni Mayumi. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Bakit mo ginawa to?" "Simple lang," sagot ni Halia. Ang kanyang mukha ay nagiging seryoso. "Lakan is mine at kailangan niya ng tagapagmana. Unfortunately, may problema ako sa ganoong bagay. Kaya kailangan ko ng isang sisidlan. Isang malusog at desperadang sisidlan. At ikaw ang perpektong kandidato."
Gumuho ang mundo ni Mayumi. Ang lahat ng nangyari, ang kanyang desperasyon, ang kanyang sakripisyo, ang pagbebenta niya ng kanyang sarili, ay hindi pala tadhana. Ito ay isang masusing plano na isinagawa ng babaeng nasa harapan niya. Nang gabing iyon, umiiyak siyang nagsumbong kay Manang Ginhawa. Ang matanda ay niyakap siya ng mahigpit, ang tanging init sa gitna ng nagyayel. Ang katotohanan, mag-ingat ka, Ija, payo ni Manang Ginhawa. Ang taong kayang gawin yan ay kayang gumawa ng mas masahol pa. Kailangan mong maging matatag para sa mga anak mo. Habang nasa kanyang silid, sinusubukang pakalmahin ang sarili, may isa pang sobre na isinuksok sa ilalim ng kanyang pinto. Ang parehong sobre. Nanginginig niyang binuksan ito. Sa loob, walang sulat, kundi isang kopya ng isang kasulatan, isang loan agreement. Ang pangalan ng kanyang ama, si Mang Dalangin, ay nakapirma doon, nangungutang ng malaking halaga para sa pagpapagamot ni Aling Gunita. At ang pangalan ng nagpautang, na dating nakatago sa likod ng isang korporasyon, ay malinaw na nakasulat ngayon. Valeriano Holdings, Inc. na pahawak si Mayumi sa kanyang bibig. Ang paghinga niya ay tila naubos. Si Halia, hindi lang siya ang may pakana ng maling test result. Siya rin ang misteryosong nagpautang na nagbaon sa kanyang pamilya sa kumunoy ng utang. Siya ang dahilan ng kanyang desperasyon. Siya ang nagtulak sa kanya na magbenta ng sarili sa gabing iyon. Hindi ito isang pagpipilian. Ito ay isang bitag. Mula simula hanggang wakas, siya ay isang tau-tauhan lamang sa isang malupit at makasariling laro na si Halia ang nagplano. Ang pagkatuklas sa pakana ni Halia ay nag-iwan ng lamat sa kaluluwa ni Mayumi at nakikita ito ni Lakan. Ang dating apoy ng paglaban sa mga mata nito ay napalitan ng isang mapanganib na ningas, isang halo ng galit, takot, at matinding sakit. Hindi na ito ang babaeng palasagot lang dahil sa mga simpleng bagay. Ito ay isang babaeng nasugatan ng malalim at ang sugat na yon ay naglalayo sa kanya kahit paunti-unti nang natutunaw ang yelo sa pagitan nila. Naramdaman ni Lakan ang isang hindi maipaliwanag na pangangailangang protektahan siya. Hindi na lang dahil sa mga batang dinadala nito, kundi para sa kanya. Para sa babaeng umiiyak sa telepono, sa babaeng kinakausap ang kanyang sinapupunan, sa ilalim ng buwan, sa babaeng nagpangiti sa kanya nang marinig nila ang pintig ng 3 puso. Ang pagkakataon ay dumating sa isang event ng kanilang kumpanya. Isang mahalagang pagtitipon kung saan naroon ang lahat ng bigating pangalan sa industriya. Gaya ng dati, kailangan niyang isama si Mayumi. Ito ay bahagi ng palabas, ang pagpapakita ng isang buo at responsableng pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang darating si Halia. At hindi siya nagkamali. Nakita niya si Halia, papalapit na parang isang mangangaso na natanaw ang kanyang biktima. Nginitian nito si Lakan bago ibinaling ang matalas na tingin kay Mayumi. "Mayumi, you look blooming," sabi ni Halia. Ang bawat pantig ay may bahid ng pang-uuyam. Parang hiyang na hiyang ka sa pagiging isang ina. Hindi kumibo si Mayumi, ngunit nakita ni Lakan ang panginginig ng mga kamay nito. Bago pa man makapagsalita ulit si Halia, gumawa si Lakan ng isang bagay na hindi niya inaasahan kahit sa sarili. Humakbang siya, bahagyang itinago si Mayumi sa kanyang likuran at hinarap si Halia nang may malamig na tingin. "Halia," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Stay away from her." Ang ngiti ni Halia ay bahagyang naglaho, napalitan ng pagkagulat. "Darling, pinoprotektahan mo ba siya? Mula sa akin?" "I'm protecting my family," sagot ni Lakan. Ang diin ay nasa salitang pamilya. At hindi ka na bahagi noon. Matagal na. Ang mga salitang yon ay tumama kay Halia
na parang sampal. Nakita ni Lakan ang kislap ng galit sa mga mata nito bago ito muling ngumiti ng peke. As you wish, Lakan, pero tandaan mo, ang mga ahas ay mahusay magtago sa damuhan. Tumalikod ito at naglakad palayo. Ngunit ang banta ay naiwan sa hangin. Sa sasakyan pauwi, ang katahimikan ay nakakabingi. Inaasahan ni Lakan na magpapasalamat si Mayumi o kahit papaano ay makikita niya ang ginhawa sa mukha nito. Ngunit hindi. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Pagdating nila sa mansyon, habang paakyat sila sa hagdanan, hindi na nakatiis si Mayumi. Hinarap niya si Lakan. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Akala niyo po ba sapat na yan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Ang pagtatanggol niyo sa akin sa harap niya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, napakunot ang noo ni Lakan. Anong ibig mong sabihin? Alam ko na po ang lahat, Lakan. Halos pasigaw niyang sabi. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo. Alam ko na si Halia ang may pakana ng maling test result na plinano niya ang lahat para gawin akong incubator ng mga anak niyo. At alam ko rin na siya ang dahilan kung bakit nalubog sa utang ang pamilya ko. Bawat salita ay isang akusasyon, hindi lang laban kay Halia, kundi pati na rin sa kanya. Parang siyang sinasampal ng katotohanan. At kayo? Patuloy ni Mayumi, ang kanyang boses ay nababasag. Naging bahagi kayo ng buhay niya. Minahal niyo siya. Paano ko po malalaman na hindi niyo alam ang tungkol dito? Paano ako makakasiguro na hindi ito isang malaking laro para sa inyong dalawa? Ang duda, ang kawalan ng tiwala. Iyon ang pinakamasakit para kay Lakan. Pagkatapos niyang simulang buksan ang kanyang puso, ito ang isusukli sa kanya. Wala akong alam dyan. Sagot niya. Ang kanyang boses ay tumaas na rin. Ang kanyang sariling nakaraan, ang sakit ng pagkakatraidor ni Halia noon, ay biglang bumalik. Oo, naging kami. At niloko niya ako. Pinili niya ang pera kaysa sa akin. Sa tingin mo ba, pagkatapos ng lahat ng yon, makikipagsabwatan ako sa kanya para sa ganitong klaseng kabaliwan? Hindi ko po alam, sigaw ni Mayumi. Ang alam ko lang, nasira ang buhay ko dahil sa babaeng minahal niyo. At ngayon, nabubuhay ako sa takot sa ilalim ng iisang bubong kasama ang lalaking nagpapaalala sa akin ng lahat ng sakit na yon. Ang mga salitang iyon ay tumagos ng malalim. Nasasaktan si Lakan, hindi lang dahil sa akusasyon, kundi dahil sa katotohanang may bahid ng katwiran ang sinasabi ni Mayumi. Ang kanyang koneksyon kay Halia, gaano man kapait, ay isang anino na bumabalot sa kanilang dalawa. Kung gano'n ang tingin mo sa akin, sabi ni Lakan, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig, isang depensa laban sa sakit. Kung tingin mo ay isa lang akong paalala ng iyong paghihirap, marahil mas mabuti ngang manatili na lang tayong estranghero na nakatira sa iisang bahay para sa mga bata. Tumalikod siya at pumasok sa kanyang silid. Isinara ang pinto ng may kalabog. Iniwan niya si Mayumi na umiyak sa hallway. Ang maliit na tulay na nagsimulang mabuo sa pagitan nila ay gumuho. Ang kanilang relasyon na nagsimulang magkaroon ng pag-asa ay bumalik sa simula. Puno ng pader, puno ng pagdududa. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tawag ang natanggap ng isa sa mga tauhan ni Halia. Ma'am, nakuha ko na po ang kopya ng kontrata, sabi ng nasa kabilang linya. Anong kontrata? Tanong ni Halia. Ang kontrata po na pinirmahan ni Mayumi Alonza. Noong gabing binenta niya ang sarili niya kay Sir Lakan. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Halia. Ito na ang kanyang alas. Ang sandata na tuluyang dudurog sa anumang natitirang tiwala at respeto sa pagitan ni Lakan at Mayumi. Ipapamukha niya sa buong mundo kung sino talaga si Mayumi Alonza. Ang lahat ay tila nawala.
Para kay Mayumi, ang kanyang all is lost moment ay papalapit na. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Lakan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. Ito ay isang pader ng yelo na muling itinayo. Mas mataas at mas malamig kaysa dati. Bawat araw ay isang pagtitiis, isang paglalakad sa ibabaw ng mga basag na salamin. At sa gitna ng kanilang malamig na digmaan, sumabog ang bomba. Nagsimula ito sa isang tawag mula sa kanyang ina, si Aling Gunita, na umiiyak sa kabilang linya. Anak, anong mga balita ito? Bakit sinasabi nila sa internet na binenta mo raw ang iyong sarili? Parang isang kidlat na tumama sa puso ni Mayumi. Nanginginig niyang binuksan ang kanyang telepono at doon, sa bawat news site, sa bawat social media feed, naroon ang kanyang mukha. Ang headline ay malaki at mapanghusga. Ang sekreto ng tagapagmana ng De La Vega, probinsya ng Ina Bimuesio. Binenta ang sarili sa bilyonaryong CEO. Nakalakip sa artikulo ang isang kopya ng kontrata, ang kanyang pirma, ang halaga, ang mga salitang isang gabi. Ang bawat salita ay tila mga bubog na humihiwa sa kanyang pagkatao. Sa comment section, ang mga salita ay mas malupit. Gold digger, pokpok, walang hiya. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang kahihiyan ay isang alon na lumalamon sa kanya ng buo. Ito na. Ito ang alas ni Halia. Ang mansyon ay naging isang kulungan na napapalibutan ng mga buwitre. Ang mga reporter at paparazzi ay nagkampo sa labas ng kanilang gate. Ang kanilang mga kamera ay parang mga matang laging nakabantay. Ang kanyang pamilya sa lang pangarap ay hinahabol din ng mga tsismosa at lokal na media. Ang kanyang pinakamadilim na sikreto, ang kanyang pinakadesperadong sandali, ay nakalantad na ngayon para pagpiestahan ng buong mundo. Nakatago siya sa kanyang silid, hindi kumakain, hindi natutulog. Ang bawat tunog mula sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Si Lakan, mula nang mag-away sila, ay hindi na pumapasok sa kanyang silid. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa gitna ng uno. Ang lalaking nagsimulang magpakita ng malasakit ay naglaho na. At ang natira na lang ay ang malamig na CEO na una niyang nakilala. Isang gabi, habang nakatingin sa kawalan, isang matinding kirot ang biglang pumunit sa kanyang tiyan. Napasigaw siya sa sakit. Mabilis, matulis. Napahawak siya sa kanyang sinapupunan at naramdaman niya ang paninigas nito. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang bahid ng dugo sa kanyang damit. Manang ginhawa. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Hindi si Manang Ginhawa ang pumasok, kundi si Lakan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang dating galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong takot. Nakita niya ang dugo. Nakita niya ang sakit sa mukha ni Mayumi. Anong nangyayari? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagbago. Ang mga bata. Hikbi ni Mayumi habang isa pang pulikat ng sakit ang dumaloy sa kanyang katawan. Magsisilang na yata ako. Walang pag-aalinlangan. Binuhat siya ni Lakan na parang isang babasaging manika. Ang kanyang mga braso ay matatag. Isang pader na bakal sa gitna ng unos. Manang, tumawag ka sa ospital. Sabihin mong parating na kami. Sigaw niya habang mabilis siyang ibinababa sa hagdanan. Ang paglabas nila ng gate ay isang kaguluhan. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap na parang kidlat. Ang mga sigaw ng mga reporter ay umuugong sa kanilang mga tainga. Ngunit hindi binitawan ni Lakan si Mayumi. Ikinubli niya ang mukha nito sa kanyang dibdib habang ang mga security guard ay pilit na gumagawa ng daan. Sa ospital, ang lahat ay kumilos ng mabilis. Dinala siya sa emergency room. Premature labor. Ang mga doktor at nurse ay nagmamadali sa paligid niya.
Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang bagay ang nanatiling konstante. Ang kamay ni Lakan na mahigpit na nakahawak sa kanya. "Mayumi, look at me," sabi niya. Ang kanyang mukha ay nasa tabi niya. "Kaya mo to. Lumaban ka. Para sa mga anak natin." Ang mga salitang iyon, sa kabila ng kanilang pag-aaway, ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sa loob ng delivery room, sa gitna ng sakit at pagod, hindi siya binitawan ni Lakan. Hinawakan niya ang kanyang kamay, pinunasan ng kanyang pawis, at bumulong ng mga salita ng pagpapalakas ng loob. Una, ang iyak ng isang sanggol. "It's a girl," sabi ng doktor. Siliwanag. Pagkatapos, isa pa. "It's a boy." Si himig. Ngunit ang pangatlo ay mas matagal, mas mahirap. Naramdaman ni Mayumi na nauubos na ang kanyang lakas. "Hindi ko na kaya." Hikbi niya. "Kaya mo pa, Mayumi. Isa pa. Para kay Duyan." Bulong ni Lakan. Ang kanyang boses ay halos nagmamakaawa. Sa huling hininga ng lakas, umire si Mayumi at isang mahinang iyak ang narinig. Si Duyan. Nang matapos ang lahat, dinala ang 3 maliliit na incubator sa tabi niya. Si Liwanag, si Himig, at si Duyan. Ang kanyang mga anak, ang kanyang pag-asa. Tumingin siya kay Lakan na nakatingin din sa mga sanggol. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi niya pinapakawalan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng iskandalo, ang lahat ng sakit ay tila naglaho. Ang natira na lang ay ang purong pagmamahal, ngunit ang kanilang kapayapaan ay panandalian lamang. Pumasok ang neonatologist, ang kanyang mukha ay seryoso. "Mr. and Mrs. De La Vega," sabi niya, "Liwanag and Himig are stable, but the youngest one, si Duyan, he's having trouble breathing. He's weaker than the others. We need to monitor him closely in the NICU. We have to be prepared for anything." Ang salitang anything ay bumagsak na parang isang malaking bato sa kanilang mga puso. Ang kanilang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat beep ng monitor sa Neonatal Intensive Care Unit ay tila isang martilyo na pumupukpok sa puso ni Lakan. Sa likod ng salamin, nakahiga ang kanyang bunso, si Duyan, sa loob ng isang incubator. Napakaliit, napakahina. Ang kanyang munting dibdib ay bahagyang tumataas baba sa tulong ng mga tubo. Sa tabi niya, sa kabilang incubator, ay sinaliwanag at himig, mahimbing na natutulog, hindi alam ang laban na hinaharap ng kanilang kapatid. Sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ang 3 buhay na bunga ng isang gabing hindi niya pinagplanuhan, isang apoy ang nag-alab sa loob ni Lakan. Isang apoy na binuo ng takot, pagsisisi, at isang matinding galit na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Ang lahat ng ito, ang kahihiyan ni Mayumi, ang panganib sa buhay ni Duyan, ay may iisang pinagmulan. Si Halia. Hindi na ito tungkol sa negosyo o sa reputasyon. Ito ay personal. Paglabas niya ng NICU, hindi siya umuwi. Dumiretso siya sa kanyang opisina at tinawagan ang kanyang pinakamagagaling na abogado at pribadong investigador. "I want everything on Halia Valeriano." Utos niya, ang kanyang boses ay malamig at walang awa. Her connection to the hospital, the loan agreement with the Alonso family, find the money trail, find the people she paid. I want it all and I want it by tomorrow. Ang kapangyarihan at yaman na dati niyang ginagamit para palaguin ang kanyang imperyo ay ginamit niya ngayon bilang sandata. Sa loob ng 24 na oras, ang lahat ng ebidensya ay nasa kanyang mga kamay. Ang bank transfer record sa isang doktor at isang medical technologist sa ospital. Ang orihinal na medical result ni Mayumi na itinago. Ang kopya ng loan agreement na nagpapakitang ang Valeriano Holdings ang nasa likod ng pagkakabaon sa utang ng pamilya Alonza. Ang lahat ng piraso ng masalimuot na puzzle ay buo na.
Nagpatawag siya ng isang agarang press conference. Hindi niya sinabi kay Mayumi ang buong detalye. Ayaw na niya itong bigyan pa ng stress. Magtiwala ka sa akin. Ang tanging sinabi niya nang sunduin niya ito sa kanyang silid sa ospital kung saan ito nagpapagaling. Sa unang pagkakataon, hindi nagtanong si Mayumi. Tumangulang ito. Ang mga mata ay pagod, ngunit may tiwala. Ang press conference room ay puno ng mga reporter. Ang kanilang mga kamera at mikropono ay nakatutok na parang mga sandata. Nang pumasok si Lacan, kasama si Mayumi na nakaupo sa isang wheelchair, ang bulungan ay umugong. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. I called you all here today to correct a lie. Simula niya siya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. A lie designed to destroy a good woman and manipulate my family. Isa-isa, inilatag niya ang mga ebidensya, ang pekeng medical result, ang mga bank transfer, ang loan agreement. Bawat dokumento ay ipinapakita sa isang malaking screen sa likod niya. Ang mga reporter ay natigilan. Ang kanilang mga panulat ay mabilis na nagsusulat. Ang babaeng ito, sabi ni Lacan, lumingon siya at marahang hinawakan ng balikat ni Mayumi, ay hindi isang gold digger. Siya ay isang biktima. Isang biktima ng isang desperadong sitwasyon na sinadyang gawin para sa kanya. At sino ang may gawa niyan? Sigaw ng isang reporter. Bago pa man makasagot si Lacan, bumukas ang pinto sa likuran. Pumasok si Halia. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at galit. Lacan, what is the meaning of this? Paano mo nagagawang siraan ako sa harap ng lahat? Hinarap siya ni Lacan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa malamig na galit. Katotohanan lang ang sinasabi ko, Halia. Ang katotohanan na plinano mo ang lahat. Ginawa mong baog si Mayumi sa papel para itulak siyang gawin ang isang bagay na pagsisisihan niya para lang makuha mo ang tagapagmanang hindi mo kayang ibigay. That's a lie! Sigaw ni Halia. Ang kanyang boses ay nanginginig. That woman is a whore. Binenta niya ang sarili niya. I have proof. Oo, ginawa niya. Malumanay na sabi ni Mayumi. Sa unang pagkakataon ay nagsalita. Tumayo siya mula sa wheelchair, nanginginig, ngunit determinado. Ginawa ko po yon dahil sa desperasyon, dahil sa pagmamahal ko sa pamilya ko na akala ko ay wala ng pag-asa, dahil sa paniniwalang hinding-hindi ako magkakaroon ng sarili kong anak. Tumingin siya ng diretso kay Halia. Pero ikaw, Halia, ano ang dahilan mo? Pera, kapangyarihan, inggit? Ginawa mo ang lahat ng ito hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa kasakiman. Ang mga anak ko na tinawag mong investment ay hindi mga produkto. Sila ay mga tao at hinding-hindi ko hahayaang madungisan sila ng kasamaan mo. Sa hudyat ni Lacan, 2 pulis ang pumasok sa silid. Lumapit sila kay Halia. Halia Valeriano, you are under arrest for fraud, blackmail, and falsification of public documents. Sabi ng isang pulis. Nanlaki ang mga mata ni Halia. Nagpumiglas siya. You can't do this to me. Lacan, hindi mo ito magagawa sa akin. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Lacan. Ang kanyang atensyon ay nasa iisang tao na lamang. Nang mailabas na si Halia at ang mga reporter ay nagsimulang magkagulo. Inalalaya ni Lacan si Mayumi palayo sa lahat sa isang tahimik na sulok. Nang sila na lang ang natira, ang lahat ng lakas at galit na ipinakita ni Lacan ay tila naglaho, napalitan ng isang emosyong matagal na niyang itinatago. Hinarap niya si Mayumi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at isang damdaming hindi pa nito nakikita dati. Mayumi, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. At sa harap ng naguguluhang si Mayumi, dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod. Patawarin mo ako, sabi niya.
Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya. Patawarin mo ako sa una nating pagkikita, sa lamig na ipinakita ko, sa pagdududa, sa lahat ng sakit na naidulot ng nakaraan ko sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ni Mayumi. Pero ngayon, alam ko na, ang gabing iyon na akala nating isang pagkakamali ay ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko dahil dinala ka nito sa akin. Dinala nito sina Liwanag, Himig at Duyan. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Mayumi Alonsa, hayaan mo akong itama ang lahat. Hayaan mo akong mahalin ka, hindi bilang isang responsibilidad, kundi bilang aking asawa, bilang aking pamilya. Hayaan mo akong bumuo ng isang tunay na tahanan kasama ka at ang mga anak natin. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Mayumi. Si Lacan de la Vega, ang lalaking nagdulot sa kanya ng takot at paghanga, ng galit at isang di inaasahang kislap ng pag-asa, ay nakaluhod sa kanyang harapan. Ang kanyang mga salita ay hindi utos, hindi isang negosasyon. Ito ay isang pagsusumamo, isang alok ng isang buong pamilya. Pero sa halip na oo, ang unang lumabas sa bibig ni Mayumi ay, "Tumayo po kayo na mo, Lacan." Ang kanyang puso ay puno ng nag-uumpugang damdamin. Ang isang bahagi nito ay gustong sumigaw ng oo, na yakapin ang pangarap na palagi niyang inaasam. Ngunit ang isa pang bahagi ay nanginginig pa rin sa alaala ng sakit, ang kontrata, ang salitang incubator, ang kahihiyan. Paano bubuo ng isang tunay na tahanan sa pundasyong gawa sa kasinungalingan at sakit? Bigyan niyo po ako ng panahon. Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang dami pa pong sugat na kailangang maghilom. Tumayo si Lacan. Walang bakas ng pagkadismaya sa kanyang muka, kundi malalim na pag-unawa. Tumango siya. "Maghihintay ako," sabi niya. Kahit gaano katagal, ang mga sumunod na araw ay ginugol nila sa ospital. Ang kanilang mundo ay umikot lamang sa NICU. Doon, sa harap ng munting incubator ni Duyan, unti-unting naghilom ang mga sugat sa puso ni Mayumi. Nakita niya si Lacan, hindi bilang isang makapangyarihang CEO, kundi bilang isang ama. Isang amang natutulog sa hindi komportabling upuan sa labas ng NICU, naghihintay lang ng pagkakataong masilip ang kanyang mga anak. Isang amang kinakausap si Duyan sa likod ng salamin. "Anak, lumaban ka." Narinig niyang bulong ni Lacan isang gabi. Akala niya ay tulog na si Mayumi. "Nandito lang si Papa. Hihintayin ka namin ng mama mo. Kailangan ka namin ni Liwanag at Himig. Buuin natin ang pamilya natin." Ang mga salitang iyon na hindi para sa kanya, ang siyang tuluyang nagpatunaw sa natitirang yelo sa kanyang puso. Ang pagmamahal ni Lacan ay totoo. Hindi ito awa o responsibilidad. Ito ay pagmamahal ng isang ama para sa kanyang mga anak at pagmamahal ng isang lalaking handang magbago para sa babaeng pinili niya. Habang magkatabi silang nakatingin sa kanilang mga anak, naramdaman ni Mayumi ang kapayapaan sa unang pagkakataon. Ang pagpapatawad ay hindi na isang mabigat na pasanin, kundi isang pagpapalaya. Kailangan niyang patawarin si Lacan, hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanilang mga anak. Kailangan niyang patawarin ang kanyang sarili para sa desperadong desisyon na ginawa niya. Dahil kung hindi dahil doon, wala ang 3 milagrong nasa harapan niya ngayon. "Lacan," mahina niyang tawag. Lumingon ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Ang sagot ko po sa tanong ninyo." Huminga siya ng malalim. "Opo." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lacan. Isang nangiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Pinawi ang lahat ng bakas ng lamig at kalungkutan. Hindi niya ito niyakap o hinalikan. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop. Isang tahimik na pangako. Isang bagong simula. Makalipas ang 1 linggo,
isang magandang balita ang dumating. Si Duyan ay malakas na at maaari nang ilabas sa ospital kasama ang kanyang mga kapatid. Ang araw ng kanilang pag-uwi ay isang selebrasyon. Pagdating nila sa tahanan ng Pag-asa, hindi na ito ang malamig at malungkot na mansyon na una niyang nakita. Ang mga ilaw ay nakabukas ng maliwanag. May mga lobo at isang banner na may nakasulat na, "Welcome home, Liwanag, Himig and Duyan." Nakatayo sa may pintuan si Manang Ginhawa, ang kanyang mukha ay naliligo sa masayang luha. At sa likod niya, ang pinakamalaking sorpresa sa lahat, ang kanyang mga magulang, sina Aling Gunita at Mang Dalangin. Lihim silang ipinasundo ni Lakan mula sa Lang Pangarap. Napatakbo si Mayumi at niyakap ang kanyang mga magulang. Ang lahat ng sakit at pag-aalala ay nawala. Napalitan ng purong kagalakan. "Mapa," hikbi niya. "Anak, ipinagmamalaki ka namin," sabi ni Mang Dalangin. Ang kanyang boses ay magaspang sa emosyon. Hinawakan ni Lakan ang kamay ni Mayumi at iniharap sila sa kanilang mga magulang. "Naytay," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng respeto. "Hinihingi ko po ang kamay ng inyong anak. Nais ko po siyang pakasalan at bigyan ng isang buo at masayang pamilya, kasama ang aming mga anak." Sa maliit at pribadong salo-salo na yon, sa gitna ng tawanan at iyak ng mga sanggol, naramdaman ni Mayumi ang tunay na kaligayahan. Hawak niya ang isa sa kanyang mga anak, habang si Lakan ay buong ingat na hawak ang dalawa pa. Tiningnan niya ang lalaking minsan niyang kinatakutan, ang lalaking nagdulot sa kanya ng sakit, ngunit siya ring lalaking nagligtas sa kanya at nagbigay sa kanya ng pinakamagandang regalo sa lahat. Ang kanilang pag-ibig ay hindi ipinanganak sa isang hardin ng mga rosas, kundi sa isang masukal na gubat ng kasinungalingan at sakit. Ngunit sa gitna ng lahat, ito ay tumubo, matatag, totoo, at handang harapin ang anumang hamon. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Ang mata ng lipunan ay mapanghusga pa rin. Ngunit habang nakatingin siya sa kanyang bagong pamilya, alam niya sa kanyang puso na kaya nilang harapin ang mundo, basta't sila'y magkakasama. Ang araw ng kanilang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking katedral o sa isang marangyang ballroom. Ito ay idinaos sa hardin ng tahanan ng Pag-asa, sa ilalim ng isang arko na pinalamutian ng mga puting rosas at sampagita. Ang mga bisita ay iilan lamang. Ang mga magulang ni Mayumi, si Manang Ginhawa, at ilang malalapit na kaibigan at kasamahan na nanatiling tapat sa kanila sa gitna ng uno. Sa isang tabi, sa kanilang mga high chair, ay ang tatlong pinakamahalagang panauhin, sina Liwanag, Himig at Duyan, nakasuot ng maliliit na puting damit. Habang naglalakad si Mayumi patungo sa kanya, suot ang isang simpleng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Naramdaman ni Lakan ang isang pakiramdam na higit pa sa kaligayahan. Ito ay kapayapaan. Ang babaeng nasa harapan niya ang kanyang naging bagyo at siya ring kanyang naging kanlungan. Nang oras na ng kanilang mga panata, hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay nito. "Mayumi," simula niya, ang kanyang boses ay buo at walang pag-aalinlangan. "Nagsimula tayo sa isang kasunduan, sa isang gabi ng kadiliman. Ngunit ikaw, kasama ang ating mga anak, ang nagdala ng liwanag sa aking buhay. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng walang kondisyon, kung paano magpatawad, at kung ano ang tunay na kahulugan ng isang pamilya. Mula sa araw na ito, hindi ka na lang isang responsibilidad. Ikaw ang aking buhay. Ipinapangako ko sa harap ng Diyos at ng ating mga anak na ika'y mamahalin, aalagaan, at poprotektahan habang ako'y nabubuhay." Ang mga luha ay dumaloy sa pisngi ni Mayumi habang siya naman ang nagsasalita. "Lakan, dumating ka sa buhay ko sa panahong akala ko ay wala ng pag-asa. Sa gitna ng aking pagkakamali,
Ibinigay mo sa akin ang pinakamagandang regalo, ang ating mga anak. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi sa pagiging perpekto, kundi sa pagbangon mula sa pagkakamali. Tinatanggap kita, Lakan, hindi bilang isang bilyonaryo o CEO, kundi bilang aking asawa, ama ng aking mga anak, at ang lalaking mamahalin ko habang buhay. Ang kanilang unang halik bilang mag-asawa ay sinaksihan ng pag-iyak ni Himig na sinundan ng tawa ng lahat. Ito ay perpekto. Hindi dahil walang gulo, kundi dahil totoo. Ngunit ang mundo sa labas ng kanilang pader ay hindi pa rin tapos humusga. Isang araw, nagpasya silang mamasyal sa isang parke bilang isang pamilya. Habang itinutulak nila ang stroller ng triplets, naramdaman ni Lakan ang mga tingin. Narinig niya ang mga bulungan. Yan yung babae, di ba? Kawawa naman si Sir Lakan, na biktima lang. Nakita niya ang pagyuko ng ulo ni Mayumi. Sa halip na magalit, huminto si Lakan. Ngumiti siya, hinawakan ang kamay ng kanyang asawa, at itinaas ito para halikan. Hayaan mo sila, mahal, bulong niya. Ang mahalaga ay kung ano ang nakikita natin sa isa't isa. Humarap siya sa mga nagbubulungan at ngumiti ng malapad, ipinapakita sa lahat na wala siyang pakialam sa kanilang opinyon. Ang kanyang pamilya ang kanyang mundo. Unti-unti, ginamit ni Lakan ang kanyang impluwensya hindi para magbanta, kundi para magturo. Nagpaunlak siya ng isang eksklusibong panayam sa isang respetadong magazine, hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa kanyang pamilya. Ikinuwento niya ang kanilang paglalakbay, ang kanyang mga pagkakamali at ang kanyang pagbabago. Ipinakita niya sa mundo ang isang Lakan de la Vega na hindi lang isang matigas na CEO, kundi isang mapagmahal na asawa at isang hands-on na ama. Ang gabi ay naging saksi sa kanyang pagbabago. Madalas siyang mapuyat, hindi dahil sa mga board meeting, kundi dahil sa pagpapatulog kay Duyan na siyang pinakamalambing sa tatlo. Siya ang nagpapalit ng lampin, ang nagtitimpla ng gatas. Isang gabi, naabutan siya ni Mayumi sa nursery, karga-karga si Liwanag habang sinubukan niyang kantahan ito ng isang luma at sintunadong lalabay. Napangiti si Mayumi mula sa pintuan. Ang lalaking dati takot sa anumang commitment ay ngayon ay buong pusong yumayakap sa pagiging isang ama. Ito ang kanyang Lakan. Ito ang kanyang tahanan. Si Mayumi, sa kabilang banda, ay naging isang hindi inaasahang inspirasyon. Ang kwento niya, na dating isang iskandalo, ay naging isang kwento ng katatagan. Nagsimula siyang makatanggap ng mga mensahe mula sa mga ina na dumaraan din sa mga pagsubok, humihingi ng payo at lakas. Nang walang pag-aalinlangan, sinimulan niya ang isang maliit na online support group, isang ligtas na espasyo para sa mga babaeng nangangailangan ng karamay. Isang hapon, ipinakita ni Lakan kay Mayumi ang isang artikulo online. Ang pamagat, mula sa paghuhusga tungo sa pag-asa, paano naging ilaw si Mayumi de la Vega sa mga ina na lumalaban. Niyakap niya ang kanyang asawa mula sa likuran. I'm so proud of you, bulong niya. Ang kanilang buhay ay naging isang sayaw ng pag-aalaga sa mga bata, pagharap sa mga hamon, at pagpapatibay ng kanilang pagmamahalan. Ang tahanan ng pag-asa ay hindi na isang malamig na mansyon. Ito ay naging isang tunay na tahanan, puno ng tawanan, iyak ng mga sanggol, at walang katapusang pag-ibig. Sa unang kaarawan ng triplets, ang hardin ay muling napuno ng saya. Ang tatlong maliliit na De La Vega ay masayang naglalaro, malulusog at maliliksi. Habang pinagmamasdan nila ang kanilang mga anak, hinawakan ni Mayumi ang kamay ni Lakan. Sino ang mag-aakala, sabi ni Mayumi, na ang isang gabing puno ng desperasyon ay magdadala sa atin dito? Ngumiti si Lakan. Ako, sagot niya. Simula nang marinig ko ang pintig ng kanilang mga puso,
Alam kong dito tayo patungo. Nang gabing iyon, pagkatapos ng selebrasyon, habang natutulog na ang mga bata, pumasok si Lakan sa kanilang silid. Sa ibabaw ng kanyang unan, mayroong isang nakatuping sulat. Binuksan niya ito. Ito ay sulat kamay ni Mayumi. Ang sulat ay nakatiklop ng simple, ngunit para kay Lakan, ang bigat nito ay higit pa sa anumang kontrata na kanyang pinirmahan sa buong buhay niya. Pupo siya sa gilid ng kanilang kama. Ang malambot na ilaw mula sa lampshade ang tanging nagbibigay liwanag sa mga salitang isinulat ng kamay ng kanyang asawa. Mahal kong Lakan, 1 taon na ang nakalipas mula nang ipagdiwang natin ang kaarawan ng ating mga anghel. At sa bawat araw na lumilipas, hindi ko maiwasang isipin kung paano tayo nagsimula. Nagsimula tayo sa isang gabi ng kadiliman. Ako, isang babaeng nawalan ng pag-asa. Ikaw, isang lalaking nagtayo ng pader sa paligid ng kanyang puso. Ang gabing iyon ay dapat sanang isang katapusan. Katapusan ng aking paghihirap. Katapusan ng iyong kalungkutan. Ngunit naging simula pala ito ng lahat. Salamat, Lakan. Salamat sa pagbibigay sa akin ng 3 pinakamagandang liwanag ng aking buhay. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa sarili. At higit sa lahat, salamat sa pagpapakita sa akin na ang isang Lakan de la Vega ay hindi lang isang matigas na CEO, kundi isang ama na sintunado kung kumanta ng lullaby at isang asawang handang maghanap ng sampalok at kesong puti sa gitna ng gabi. Ang ating kwento ay hindi perpekto, ngunit ito ay atin. At ito ang pinakamahalaga. Mahal na mahal kita. Nagmamahal, Mayumi. Tiniklop ni Lakan ang sulat at inilagay sa tapat ng kanyang puso. Ang mga pader na minsan niyang itinayo ay matagal nang gumuho at sa lugar nito ay isang hardin na pinatubo ng pagmamahal ni Mayumi at ng kanilang mga anak. Kinabukasan, ang tahanan ng pag-asa ay puno ng pamilyar na kaguluhan. Ang halimuyak ng kape ay may kahalong amoy ng baby powder. Ang katahimikan ay binasag ng maliliit na halakhak at ng tunog ng mga laruang bumabagsak sa sahig. Duyan anak, huwag mong isubo yan, malumanay na sabi ni Mayumi habang inaagaw ang isang building block mula sa kanyang bunso. Si Duyan, ang dating mahina, ay ngayon ang pinakamalambing at laging nakadikit sa kanyang ina. Sa kabilang banda, si Lakan ay abala sa pagpapakain kay Liwanag na siyang pinakamalikot at laging may kalokohan sa isip. Si Himig naman, ang kanilang panganay na lalaki, ay tahimik na naglalaro sa isang tabi. Mapagmasid at malalim mag-isip, tulad niya. Papa! Napatigil si Lakan sa kanyang ginagawa. Tumingin siya kay Duyan na nakaturo sa kanya. Ang mga mata ay bilog at naghihintay. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Lakan. Lumuhod siya sa harap ng kanyang bunso. Yes, son. Papa is here. Pinanood ni Mayumi ang eksena. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ito ang buhay na hindi niya kailanman pinangarap. Dahil ito ay higit pa sa anumang pangarap. Ito ay totoo. Nang gabing iyon, pagkatapos nilang ipatulog ang 3 anghel, tumayo sila ni Lakan sa balkonahe. Ang parehong balkonahe kung saan minsan ay tila napakalayo nila sa isa't isa. Ngayon, ang braso ni Lakan ay nakayakap sa kanyang baywang. Ang kanilang mga katawan ay magkadikit, nagbibigay init sa isa't isa sa malamig na simoy ng hangin. Naaalala mo pa ba? Tanong ni Mayumi. Dito to. Dito tayo madalas na hindi nag-iimikan para tayong nasa magkabilang dulo ng mundo. Naaalala ko. Sagot ni Lakan, hinigpitan ng yakap. Pero kahit noon, alam mo ba, palagi na akong napapatingin sa'yo. Palagi kong iniisip kung anong nasa isip mo. Ang akala kong katapusan ng aking tahimik na mundo. Simula pa lang pala ng lahat. Tumingala si Mayumi sa kanya.
Hindi ka ba nagsisisi? Hinawi ni Lakan ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang muka. Ang tanging pinagsisisihan ko ay ang sakit na naidulot ko sa iyo sa simula. Pero ang gabing iyon, ang pagkakamali na nagdala sa iyo sa akin, hinding-hindi. I would do it all over again just to find my way to you and our children. Sa ilalim ng ningning ng mga bituin, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pangako, ng pasasalamat, at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon ngunit nanatiling matatag. Bumalik sila sa nursery kung saan ang tatlong maliliit na hininga ay lumilikha ng isang payapang musika. Si Liwanag ay nakangiti habang natutulog. Si Himig ay mahigpit na yakap ang kanyang unan. At si Duyan ay mahimbing. Ang kanyang munting kamay ay nakahawak sa laylayan ng kumot. Magkatabing nakatayo, pinagmasdan ni Lakan at Mayumi ang kanilang mga kayamanan, ang kanilang pamilya. Isang pamilyang isinilang mula sa isang kasunduan, binuo mula sa mga durog na pangarap at pinatibay ng pagpapatawad at pagmamahal. Ang kanilang di inaasahang pag-ibig na isinilang mula sa isang pagkakamali ay naging kanilang walang hanggang pangako. At dito po nagtatapos, mga minamahal naming tagapakinig, ang kwento ni na Mayumi at Lakan, isang paglalakbay na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa mga perpektong simula, kundi sa kakayahang tanggapin ang mga pagkakamali ng kahapon, sa lakas na magpatawad, at sa pagbuo ng isang pamilya mula sa mga hindi inaasahang biyaya ng buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang kwento. Sana po ay meron kayong napulot na aral at inspirasyon. Ano po ang pinakagusto ninyong bahagi ng kwento? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at aming babasahin ang lahat ng inyong mga suhestyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!